Ito nga pala mga master yung in-install ko na 60H 12 volts LiPo4 battery dito sa aming kapitbahay na mayroon silang small solar setup, pang TV, electric fan at syempre pag-charge ng cellphone at laptop. So yan, tinisting na po yung kanyang ceiling fan. Welcome back mga master. For today's video, ito nga pala mga master yung nakaraang linggo na nag-install ako ng battery na LiPo4 na 60H 12 volts na in-order sa akin nitong aming kapitbahay. So ang kanilang setup ay pure 12 volts na small setup. Ang solar panel po ay 150 watts. So itong kinakabit ko ay wire ng solar panel. So pansamantala lang po ito habang hindi pa po nakakabili ng PV wire yung may-ari nito. So kailangan po talaga palitan niya ng PV wire itong wire ng kanyang solar panel. Napakanipis po kasi ng kanyang wire. At syempre mga master, may balak din itong i-upgrade ng may-ari at dadagdagan niya ng solar panel at syempre yung battery. Yung kanyang charge controller niya mga master ay PWM lang po yan na 40 ampere. So need din yan na palitan. Kailangan po ay MPPT charge controller yung pang LiPo4. Kasi itong PWM na to ay wala po siyang setting na pwede mong iset sa LiPo4 battery. Kaya kailangan po palitan ng MPPT. So ito na nga mga master, nagsisimula na tayo ditong mag-install. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano nagastos dito ng may-ari, iyon po ay hindi ko po naitanong. Kaya pasensya na po kayo kung hindi ko man masagot ang inyong mga katanungan kung magkano nagastos dito ng may-ari. Dahil hindi naman ako ang nag-install nito nung unang setup nila nito. Itong kanyang mga safety breaker ay bago lang po yan. Ako po ang nagsuggest yan na lagyan po ng safety breaker ang bawat linya. Katulad na lamang ng galing sa solar panel papuntang charge controller, tapos galing sa charge controller papuntang battery, at galing sa battery papuntang inverter. So bago na lang po yan. Yung may-ari po ang nag-order niyan sa online. So tayo ay nag-install lang po dyan mga master, at saka yung battery lang po na in-order sa akin, yun lang po yung aking dinala dyan at ini-install. Siyempre kasama na rin dyan ang pag-install ng kanilang buong solar setup. At siyempre pasensya na rin kayo mga master sa nagbibideo sa akin dahil hindi po siya talaga marunong mag-video. Yun po yung asawa ko. Kasi ngayon ko lang po siya pinahawak ng aking camera para mag-video. Dahil hindi nga siya marunong mag-video, kaya medyo malikot yung camera. Kaya pagpasensyaan nyo na kung medyo naduduling kayo dyan sa panonood nyo. Kaya ito mga master, tsaga-tsaga lang muna tayo sa mga ganitong camera dahil wala pa tayong pambili totally ng magandang camera.
At so yun, sa wakas mga master, tapos na tayo mag-install. Ayan, itatas na lang natin yung mga breaker. Unahin muna natin yung breaker ng battery bago yung solar panel. Tapos kasunod yung solar panel, ayan yung breaker nya. At syempre yung inverter, ayan. So ayos na mga master. So yung kanyang inverter mga master ay hindi po yung pure sine wave, pang TV-TV lang, pang ceiling fan, pang laptop, ayan, pang charge ng cellphone. At ito po yung atin in-install na LiFePO4 battery na 60 AH 12 volts. Ayan, napakasulit dyan mga master. So ito ay kayang-kaya na magdamag kung TV lang at electric fan at saka mga ilaw, syempre wifi, ay kayang-kaya na po yan ng magdamagan. Hindi pa po malulubat yan basta full charge palagi araw-araw. At syempre dahil hapon na 15 volts na lang yung na pumapasok sa charge controller galing sa solar panel. So ayan yung ating mga safety breaker, tatlong DC breaker at saka isang DC SPD at saka isang EC breaker natin amps. At ito ang kanilang inverter, ayan. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan mga master. Paki-like and share naman ng ating video kung nag-enjoy kayo. Hanggang sa sunod na upload. Maraming salamat mga ka-DIY.